Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, pag-uusapan natin ang kasalukuyang estado ng PC component pricing ngayong 2026 at kung bakit ramdam na ng karamihan na mas mahal na mag-build kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi ito deep dive o technical breakdown. I-share ko lang sa inyo yung na-experience ko ngayon sa pag-build ng PC. That said, huwag na tayo magsayang ng oras. Let's do this. So sa CPU side, malinaw na mas naging mahal ang processors kahit sa mainstream at mid-range level. Kahit hindi high-end ang target mo, mas mataas ang entry price ngayon kahit hindi naman ganun kabilis yung binibili mo. Sa GPU naman, nanatiling mataas ang presyo kahit older models o used, hindi bumabalik sa dating affordability kaya mas limitado ang options natin para sa mga budget builds. Sa RAM naman, ay nako ang RAM. Isa rin yan sa mga parts na ramdam natin ang pagtaas ng presyo. Kahit dati ay madali lang i-upgrade, ngayon mas kailangan natin pag-isipan kung ilang capacity ang kukunin dahil mas malaki ang epekto nito sa total cost. Minsan nga ay gumagamit na ulit ako ng 4GB na DDR4. Sa motherboard naman, kapansin-pansin din ang gradual price increase kahit sa non-premium models. Na dati makakabili pa tayo ng mga 1,700 na motherboard tulad ng B450. Naaalala ko pa na meron ako nakitang 1,700 ang presyo. Ngayon, miski yung B540 nasa 3,000 na rin ang presyo. Napakahirap ng sabihing budget price yon. Ngayon, pagdating naman sa storage, may mga SSDs pa rin na mabibili sa decent pricing. Pero ramdam na rin ang unti-unting pagtaas ng presyo over time. Hindi man biglaan, pero sapat para makaapekto sa overall budget. Lalo na kung mas malaking capacity ang kailangan natin. Sa positive side, may mga components na hindi masyadong nagbago ang presyo. CPU coolers ay largely nasa parehong price range pa rin. Pati na rin ang PC fans. Ang PC cases ay hindi rin gaano nagmahal. Kaya kahit paano ay may mga bahagi ng build na nanatiling stable at predictable sa gastos. Sa kabuuan, ang issue ay hindi isang component lang, kundi ang sabay-sabay na pagtaas ng presyo ng mga core parts dahil sa AI. At dahil doon, mas mahalaga ngayon ang maayos na planning at malinaw na priorities bago mag-commit sa isang brand new PC build. Ang isa sa mga solusyon na naiisip ko ay ang pag-consider na paggamit ng mga mini PC, especially kung sa general productivity mo lang gagamitin. Ang Ryzen 9 5900HX mini PC ay napakagandang desktop replacement. Pwede mo din itong magamit sa light gaming. Ang nakikita mo ngayon ay Harry Potter Hogwarts Legacy 1080p low setting. Gamit lang ang iGPU ng Ryzen 9 5900HX. Para sa akin, sapat na yan. At kung mahilig ka mag-Valorant, eto 900p lowest. Mataas ang frame rate, pwede mo karirin yan. So ayan, mas mahal talaga ang PC ngayon. Naaalala ko pa around maybe 12 years ago, bumibili ako ng motherboard plus CPU combo brand new, 2,500 all-in pack na. Tapos ang mid-range GPU dati RX 580, 9,500 ko lang nakuha, 8GB of VRAM yun. Iba na talaga ang mga presyuhan ngayon pero ang mga sahod hindi naman tumataas. Okay, so sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Medyo nahihirapan akong gawing budget ang mga PC build sa channel na to kaya ito na lang ginawa ko munang video. Kaya fair warning lang ha. Ang mga susunod na PC build ay medyo may kamahalan ng presyo. At maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.